Kung masyadong mabigat yung mga dinadala mo, meron akong konting sharing for you. Kasi alam na alam ko yung feeling mo, napagdaanan ko yan, alam ko yung pakiramdam na wala kang mabalingan, para kang nawawalan ng pag-asa. Ang sama-sama ng pakiramdam mo, sa sobrang tindi ng dinadala, napapariwara tayo. Some people start to turn to substances, for example. Yung bang tinatawag nating escapism. Escapism, ito yung tayo ay tumatakas. So maraming iba't ibang pamamaraan paano tumakas. Yung iba, nag-i-internet na lang, bababad sa social media kasi ayaw talagang harapin yung nangyayari. Yung iba naman napapasugal, yung iba napapabisyo, sigarilyo, alak, para makalimot. Pero alam natin na when we are doing that, it's not really helping us. Alam natin na merong mas magandang option. Ang hindi natin alam, paano natin gagawin yun? Paano tayo mag-heal? Kasi yung healing po, hindi lang yan yung inyong physical, nakaramdaman. Healing also involves what's happening inside. So, kung alam natin na posible ito nating maranasan, na gumanda yung buhay natin, ang tanong paano? Isa lang po yung kompletong pamamaraan. Isang pamamaraan na hindi ka talaga magkakaroon ng doubts. Isang pamamaraan na makukumpleto yung healing mo. And that is by seeking yung pinaka magaling na doktor sa lahat. Our God, ang ating pong Creator. Pag bigat na bigat ka na dyan sa dinadala mo, mapapinansiyal man yan problema man yan sa mga pamilya mo, katrabaho mo, problema sa kalusugan mo, idulog mo yan sa Kanya. Not to say na lagi ka lang mananampalataya at magdadasal kung may kailangan ka, You actually need God in all the moments of your life. Mga good events, mga events na na-challenge ka, mga events na okay lang yung takbo ng buhay mo, you need Him every day. But all the more kapag nawawalan ka na ng pag-asa. Because the truth is, yung mga nawawalan ng pag-asa, it's because ibang-iba po yung standards na ating sinusundan sa buhay, and that's why we actually lose that hope. Kasi masyado tayong focused sa buhay na ito at sa mga standards ng mundong ito. And that's why we start to feel bad about ourselves. We start to feel bad about yung ating, for example, level ng ating kabuhayan, right? Nagkakaroon tayo ng mga insecurities, nagkakaroon tayo ng doubt sa sarili nating self-worth dahil lang hindi tayo nakapagtapos kunyari, or hindi tayo mayaman kunyari, or wala tayo ng mga bagay-bagay na meron yung makakilala natin. Kailangan po nating maintindihan na karamihan actually ng source ng ating pinagkakadalamhati, it's because the standard that you are following is actually hindi yung standard na dapat ninyong sundan. It's a very worldly standard. Yung ganyang klaseng standard kung saan kailangan ang focus mo sarili mo, that's actually not the proper standard po. And why do I say that? It's because tumataliwas siya sa talagang kung sino ka. Sino ka ba? You are a child of God, right? Kung uunahin natin ang Panginoon, ibang-iba ang standard natin. Magiging standard natin pagmamahal, pagpapasensya, pag-iintindi, pagtitimpi. Ganun po ang magiging standard. Kung anak ka ng Diyos, hindi dapat ang standard na sinusundan mo ay maka-Diyos. Kasi the more that you are moving away from that standard, diyan nagsasanga-sanga at nagsisimula yung mga iba't ibang sufferings mo sa buhay.